Pinagpalang araw po sa bawat isa na tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Every kissing is a blessing. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagtatawid niya ng taong 2024 sa kabila ng pagsubok na naranasan naming mag-asawa. Tapat at mabuti ang Diyos na muli ay gagamitin niya ako para mag-share ng kanyang mga salita. Magandang umaga po muli sa bawat isa na nanonood ng FB Live na ito. Ako po si Jemima Ricahermoso Pedrielva from DFC Maranlig, headed by Pastor Alex Piriquintel, under the supervision ni Pastora Rebecca Mazaredo Quijada. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon bago ang pag-aaral ng kanyang mga salita.
ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat ngayong umaga sa kabutihan niyo, Panginoon. Sa buhay na meron kami, Panginoon. Sa lahat ng aming mga naranasan, Panginoon, na kami tinawid niyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa inyong mga anak. Panginoon, kami ay nagpapalinis anuman ang karumihan na natatagpuan niyo po sa amin. At malaya kayong makakilos, Panginoon, Banal na Espiritu, sa pag-aaral namin ngayong umaga. Lahat ng mga makakapanood ng FB Live na ito, dalangin po namin, O Diyos, ang kaunawaan sa inyong mga salita. Kayo po, Panginoon, ang magmensahe. Kayo po, Panginoon, ang mataas sa buhay ng inyong mga anak. Purihin kayo, O Diyos, sa inyong pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, sa inyong lahat na nanonood po. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay Making Right Decisions. At ang pag-aaralan po natin ay matatagpuan sa aklat ng Genesis chapter 13. Hayaan niyo pong basahin ko sa Genesis chapter 13. Ito yung naghiwalay sina Abraham at Lot. Mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungong Negev. Kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak mula sa Negev. Unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Verse 5, si Lot na kasakasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Meron na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abram at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kananeo at Perezeo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Hinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halaman ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay na nga sila ni Abram. Natili si Abram sa Kanaan samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. So si Lot po ay pamangkin ni Abraham at nang buhay pa yung magulang nila Abraham na si Tera, namatay itong magulang ni Lot na si Haran, na kapatid naman ni Abraham. So nung tawagin ng Diyos si Abraham, tumungo siya kasama ng kanyang asawang si Sarai at si Lot sa Kanaan, ngunit nagkaroon ng taggutom doon, kaya tumungo naman sila ay sa Ehipto. Tapos, dito na doon sa nabasa natin sa Negev. So, ang Negev po ay malaking disyerto sa southern Israel. Nabasa po natin, nakita po natin kung paano pinagpala ng Diyos si Abraham, gayon din si Lot dahil sa kanyang pagsunod. Napakarami ng kanilang mga hayop at sa dami ng kanilang hayop, hindi na sapat yung pastulan na meron sila. Kaya't nag-aaway-away yung kanilang mga pastol. So, it came to a point na kailangan na nilang maghiwalay bilang solusyon sa problema. So, si Abram na later on, naging Abraham, yan, nag-offer siya bilang nakakatandaan, nag-offer siya kay Lot ng choice of where to settle his herds. So, si Lot, gaya ng karaniwang ginagawa ng tao, tinignan niya yung physical features ng choices na nasa harapan niya at pinili niya ang portion that appeared to be fertile and well-suited for living. Pinili niya yung mainam na lupain na nakita niya sa kanyang harapan, na sagana sa tubig, na
sa tingin niya ay marami siyang maaani o marami siyang magagamit para sa kanilang kabuhayan. So, pero ito ay malapit sa city ng Sodoma. Naghiwalay sila ni Abraham at nanatili sa Kanaan si Abraham, samantalang si Lot sa kapatagan ng Jordan. So, why Lot's choice or decision proves unwise? Bakit po kaya yung choice o decision ni Lot ay hindi naging matalino? Dahil Lot failed to do was to consider the spiritual temperature of the land. Maganda nga ito sa panlabas, ngunit ang mga tao ron ay namumuhay ng laban sa Diyos. And that in the end, putting Lot and his family in danger. So maganda nga sa panlabas yung nakita niyang lupain, ngunit hindi niya na-consider ay ano yung spiritual temperature o kalagayang spiritual ng mga tao doon. Kasi ang mga tao doon ay namumuhay sa laban sa Diyos. At yun yung kinapahamak niya at ng kanyang pamilya. So tandaan po natin that every day we are making decisions. At ito yung nagde-determine ng quality of our tomorrow. Our choices can either lead to victory or defeat. That's why kailangan po nating mag-ask palagi ng wisdom sa ating Panginoon, laging mag-pray. At sa susunod po mga chapter, si Lot ay nabihag. Dumating din yung time na talagang ginunaw na ng Diyos yung Sodoma at Gomora dahil sa kasamaan ng mga tao. At isa pa, ang nakakalungkot na pangyayari, yung asawa ni Lot ay naging haliging asin. Dahil sa kanyang disobedience, dahil sa hindi siya sumunod sa sinabi ng Panginoon, siya ay lumingon dun sa nung ginugunaw yung Sodoma at Gomora. So, some important decisions po na ginagawa natin sa buhay. Sa mga kabataan po, whom to marry? Sino ang pakakasalan? So, God says po, i-pursue ang marriage sa taong who share our faith and walk in holiness. At makikita po yan sa 1 Corinthians 7, verse 39. Minsan kasi nagdi-decide tayo na, Lord, ito na yung gusto kong pakasalan. Halimbawa, ito yung gusto kong pakasalan, matangkad, maputi, gwapo. Lord, ito na lang yung will mo. Pero sabi po sa salita ng Diyos sa 1 Corinthians 7, verse 39. Ayan. Nakulatin po natin sa 1 Corinthians 7, verse 39. Ayan. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit dapat ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. So malinaw po ang sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan kung ipipursue natin ang marriage, kailangan ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. At ito po'y bahagi ng ating pagsunod. May choice tayo, ngunit kailangan piliin natin ay yung kalooban at nais ng Panginoon kung sino ang ating pakakasalan. Halimbawa po yun. At isa din sa importanteng decision na ginagawa, lalo na ng mga kabataan, anong career path ang tatahakin ko? So, kailangan ipag-pray po kung ano yung will ng Diyos. Paano ko i-handle ang finances ko? And proven and tested po yung sinasabi sa Malakias 3:10. At ibigay po natin sa Panginoon yung ating mga ikapo, yung tithes and offering. Be faithful with our tithes and offering. At salamat po sa Panginoon dahil naranasan ko rin po yung kabutihan ng Diyos simula nung magtapat ako sa Kanya, nung binigay ko yung aking tithes and offering ng buong buo yung tithes. At konting testimony lang po ng kabutihan ng Diyos. Anong nangyari sa mga desisyon na hindi pa kalooban ng Diyos. Kami po dati ay nakatira sa Taguig. Then, dahil nagka-Alzheimer's disease ang aking lola, ay nadako po kami dito sa Marinduque. Then, nakikitira lang kami sa aming lolo. Around, I think, year 2000 ata yun. Nakikitira lang kami sa house ng lolo ko. And then, dumating yung time na nag-desire kami na magkaroon ng bahay, sariling bahay.
So, nung una, nagpatayo kami ng bahay, hindi natapos. So, hindi kalooban ng Panginoon. Linaw na hindi kalooban ng Panginoon. Second attempt, tapos na si bahay, lilipat na lang kinabukasan. So, half ano po kasi yon, half, yung native yung half, tapos yung ilalim is semento, yung ibaba ay semento. So, tapos na yung bahay, lilipat na lang kami kinabukasan. Pero dumating si Bagyong Reming. Napakalakas po dito sa Marinduque. That was year 2006. Ang nangyari po dun sa bahay namin is binuhat yung bahay namin tapos na doon sa mismong kalsada ng pinagtayuan. Bagamat nangyari po yun, talagang sabi namin hindi kalooban ng Diyos na magkaroon pa tayo ng bahay. At yung third po na pagpapatayo namin ng bahay is 13 years na yung lumipas bago kami ulit makapagpatayo. At sa crossing na ito, malapit sa kalsada, malapit sa pinagtatrabahuhan ko, at malapit sa church. So yun na po yung, dito pala kalooban ng Panginoon, kaya pala 2 attempt ng papabahay namin. Una, hindi natuloy. Yung ikalawa, binagyo, tapos binuhat yung bahay namin na malapit na naming lipatan. Yung ikatlong attempt, yun na pala yung kalooban ng Panginoon. Niloob ng Diyos na salamat sa Diyos, niloob ng Diyos na makapagpatayo kami ng bahay. Medyo malaking bahay para matuluyan ng mga lingkod ng Diyos at para sa mga kabataan na nag-youth camp. I believe na itayo ito dahil tapat ang Diyos kapag nagtapat ka. Dahil ang mga magulang ko po ay walang ang tawag dito. Plain housewife po yung magulang ko, yung nanay ko at yung tatay ko po ay wala ding anong trabaho, kundi meron lang kaming maliit na shop, vulcanizing shop, gano'n. Pero napakabuti po ng Panginoon. Inalaw niya na mangyari ito yung kalooban na niya na magkaroon kami ng sariling tahanan after 13 years. At yun po yung may trabaho na rin ako. Salamat po sa Panginoon. So nakita po natin na yung mga desisyon, minsan hindi kalooban ng Diyos, masakit. Isipin natin masakit, hindi natuloy, or nakakapanghinayang, pero na best pa rin talaga yung kalooban ng Lord. May right timing ang Panginoon kung kailan niya ibibigay. At yun po yung kabutihan ng Diyos. At may mga choices din po tayo kung paano mamuhay sa mundong ito. We have free will, but the Lord and His Word is reminding us to make good choices and live according to His will and purpose. I-desire po natin na mag-glorify ang Panginoon sa klase ng pamumuhay na meron tayo sa mundong ito. Sa 2 Corinthians 7 verse 1, 2 Corinthians 7 verse 1, sinasabi po, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Panginoon. So, ganap na kabanalan, nabanggit po, mamuhay tayo ng may ganap na kabanalan, holiness, at paggalang sa ating Panginoon. So, live according to His will and purpose. Mamuhay tayo po ng ayon ng may kabanalan at i-desire natin na laging i-glorify ang Panginoon. Nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. So, yung evil, karaniwan nagdi-disguise siya as appealing and attractive. Kagaya yung pinag-aralan natin dun kay Lot. Ano po? Attractive siya and appealing on the outside, para pukawin ang ating atensyon at mawala ang focus natin sa pananalangin at pagbabasa ng Word of God para malayo tayo sa Diyos. So ngayon po, talagang ginagamit ng kaaway social media, other platforms po, ng kagaya ng FB, YouTube, TikTok, Netflix at marami pang iba. So imbis na gugulin natin yung ating oras sa unahin ng Panginoon sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin sa umaga, ay minsan yung kaaway talaga na dinadaya tayo na ay mag-Facebook ka muna o anong panoorin mo muna sa TikTok.
So, piliin po natin, maging choice natin na laging unahin ang ating Panginoon. Yan. At isa po dun sa nakita natin, dun sa kung mababasa natin sa susunod mga chapter nung Genesis 13, isa po sa kasamaang meron ang Sodoma at Gomora ay ang homosexuality. So, same-sex relationship na pinapayagan po ng mundo natin ngayon, na isang bagay na kasuklam-suklam sa Panginoon at ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora. So, importante po na tayong mga Kristiyano ay namumuhay with godly discernment and spiritual awareness sa mga impluensyang nakapaligid sa atin para hindi tayo mahulog sa same trap na kinahulugan ni Lot at ng kanyang pamilya. So, tulungan po tayo ng Holy Spirit na sa bawat desisyon natin sa buhay, sa bawat choices na pinipili natin, lagi nating i-consult sa Panginoon. Humingi tayo ng wisdom galing sa Panginoon. Ipag-pray muna natin. Hindi lahat na nakikita ng ating mga mata na maganda ay kalooban ng Panginoon. At gusto ng Panginoon para sa atin. At yun in the end ay mapapahamak tayo dahil sa ating sariling kagustuhan at sa ating pagsuway. Kaya lagi po nating isipin, lagi tayong mag-consult sa Panginoon in making, para makagawa tayo ng right decision sa ating buhay. Kaya purihin po ang Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Jesus, dakilain kayo, O Diyos. Salamat sa natapos namin, Panginoong pag-aaral. Kayo, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa inyong mga anak na nakapakinig nito, Panginoon. Tunay nga na tinuturuan niyo po kami bawat araw, Panginoon, nalalapit na yung pagdating niyo na mamuhay kami ng mayroong kabanalan, Panginoon. Oo, may mga choices kami, may mga decision kami, dahil may free will kami, Panginoon, na gawin ito. Bilang Kristiyano, Panginoon, hayaan niyo na ang banal na Espiritu ang magturo sa amin, Panginoon, sa path na nais nyo, Panginoon, sa kung ano ang kalooban nyo, Panginoon. Lagi namin yung desisyon namin at choice sa buhay ay ilalim sa inyo, O Diyos. I-consult namin lagi kayo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan nyo at sa pagre-remind nyo sa pamagitan ng inyong mga salita ngayong umaga. Patuloy na turuan nyo po kami at samahan sa paglakad sa mundong ito, Panginoon. Bagamat pasama ng pasama na mamuhay kami ng mayroong kabanalan at kayo, Panginoon, ang makita ng iba sa aming buhay Kristiyano. Salamat, O Diyos, pinagpala niyo na ang mga nakikinig, Panginoon, at nanonood sa FB Live na ito, Panginoon. Ang mga pastor, O Diyos, mga lingkod niyo, pagpalain niyo po, Panginoon, at samahan, patuloy na patatagin. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, pangangailangan ng bawat isa. Naniniwala po kami na kayo'y tumutugon at walang imposible sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pagsama niyo ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po'y magandang umaga sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon.